Okay po, magandang hapon po mga sir, especially sa ating kapulisan dito sa bayan ng Pura na pinamumunuan ni Police Major Arnedo Pineda at ng ating COMELEC. Magtatanong lang ako sir, ano po yung pagkakaiba ng barangay election noong mga nagdaan kaysa sa darating na barangay election natin ngayon, dahil parang napapansin ko parang wala akong nakikitang mga tarpaulin ng mga barangay candidates natin sa parating na barangay election, sir. Actually, sir, ang kwan namin parang wala namang bago. Ang nabago lang yung implementasyon ng mga batas na umiiral na. Na nasa Omnibus Election Code yun. Opo. Pero ngayon, napaka sigasig ng ating chairman na i-implement lahat yung mga bawal na yon. Hindi gaya noon na medyo parang may relax ng mga Opo. parang kulang yung ngipin ng implementasyon. Hindi gaya ngayon, siguro napansin nyo na parang walang eleksyon na malinis yung paligid natin. Kaya nga po sir Walang makakalat na tarpaulin. Pero noon kasi, pagka-file pa lang ng kandidato or hindi pa nakapag-file, ang dami na nilang campaign materials yung nagkalat. Dahil nga parang wala pa kasing meron naman mga nakakasuhan na, pero parang hindi aware yung public. Hindi gaya ngayon, yung implementasyon na pinaiiral ay napakadali sa mamamayan o sa mga taong bayan na magreklamo. Pwede kang magsumbong via Facebook lang. Pwede kang mag-email. Opo. At yun, aaksyonan na ng komisyon. Yan, dun na magkakaroon ng mga pag na-verify yung kasong yun na inireklamo, magkakaroon ng show cause order. Magpapaliwanag yung inireklamo. Ang pinakatanong dun sa may format na pipilapan may pro forma, no? Pro forma. Ngayon ikukuha na ang pinakatanong nila doon, bakit hindi ka i-disqualify base doon sa ginawa mong violation? Yun ang parang ang mahirap na sagutin. Andun yan ngayon, may evidence. Lalo na nagkalat ngayon yung mga halos lahat ng tao ngayon na sir, may mga cellphone, di ba? Yan. Di ba? Kaya ayon sa data sir, nung nagkaroon tayo ng anong tawag rito, yung signing ng covenant, napakarami na ng mga nakapile sa COMELEC, di ba? Na marami nang nasampahan ng kaso at marami na, nasa around 600, hindi ako nagkakamali, di ba sir? No? Oo. May dagdag ko lang sir kanina na yung tinatanong na ating kaibigan na si Kajud Briones ng Matang Agila Publications. Ang nangyari ngayon yung masigasig nga ang ating commissioner ngayon, di ba? Gusto nga niya may makulong Unlike kasi before Kuya Jude, sa mga nagdaang election base sa Omnibus Election Code, hindi pinapatupad yung arrest sa mga election-related incident tulad ng premature campaigning. Walang ini-implement na arrest tulad ng mga, lalo na during the D-Day ng election o prior the D-Day, nagkalat yung mga bata sa eskwelahan, di ba? Dati, inaalaw yan, within 50 meters radius, pwede ka pang magbigay ng puletos Pero ngayon, sir, actually, noon pa bawal yun. Bawal. Kaya na ngayon, implement. Actually, lahat ng ngayon, lahat ng magbibigay ng during ito gusto ko lang i-highlight ito kasi gusto ko ring malaman ng ating mga kandidato dito sa bayan ng Pura during the D-Day. Kasi nag-uutos sila mga bata di ba? Mga minor de edad. Nakikiusap na po kami ni COMELEC ngayon pa lang na wag na po na natin gagawin yan kasi parang test activity o test election Maa-arresto po yung mga bata, dadalhin sa DSWD, mapapahamak sila, magkakaroon, di ba?
although walang criminal liability mga batang yan, pagka walang, kaya lang, kayong mga nag-uutos, kayong mga, di ba, kayong mga kamag-anak, baka sa konting pera, uutos. Ngayon pa lang, wag na nating gagawin, di ba? So, ibig sabihin, sir, itong implementasyon na to, halimbawa, ako si kandidato, tapos may inutusan ako na supporter ko o bata na binigyan ko ng pirats, ipamigay mo sa ganitong tao, so makakasuhan yung nagbigay o yung inutusan. Hindi, siguro, halimbawa, yung mga na-flagrante delicto, halimbawa, yung mga inutusan, halimbawa, nasa major age, ma-arrest yan, lalo na during the D-Day. Opo. Di ba? Kakasuhan na natin yung ng violation ng Omnibus Election Code. Ngayon, yung mga nag-uutos, dahil hindi flagrante yan, ipapile natin ang complaint sa COMELEC office for disqualification o violation kung ano mga paglabag na nasasakop sa COMELEC. Opo. Sa COMELEC naman, sir, saan po na dapat maglagay ng mga tarpaulin o ang ating mga kandidato? Meron kaming tinatawag na common poster areas Mm-mm. na kung saan dun lang pwedeng maglagay ng mga election campaign materials. Mm-mm. Usually ito nilalagay sa mga barangay plaza Mm-mm. at dun sa mga designated places na kami na rin ang pumili. Kasi merong mga barangay na nakatago yung barangay, Mm-mm. yung plaza. Opo. Halos hindi nadadaanan ng tao. Kaya win-workout ko yun. Nagtanong ako dito sa mga barangay official natin na saan ba yung conveniente na daanan ng tao na pwede natin paglagyan ng mga poster ng mga kandidato natin. Pwedeng pakiusapan natin yung may-ari ng lupa doon na doon natin tayo para Yung isang bakanting lupa, mga ganon. Ayun, mayroon kaming ilan na Ito, sir. Yan. Definitely, sir, sa barangay hall, bawal. Bawal. Kasi lahat ng government premises o government building, bawal. Pero ito, meron kami mga barangay plaza. Ito na kasi yung mga pinakonvenient daanan ng mga tao. Opo. Pero dun sa mismong barangay hall, Bawal. Binawal na tayo. Bawal. Sa mga terminal, yung mga toda-toda, hindi rin pwede yun. hindi rin. No? Sa palengke. So, Palengke, inalaw dun sa nakalagay siya dun. Pero dito, specified kasi. Ito na talaga, yung paglalagyan lang namin. Kaya kanina pinost ko na ito Medyo So, ibig- binawi ko ibig- lang. ibig- Sa mga konsar, sandali sir, sa mga tricycle na inilalagay doon sa likod ng kanilang mga tricycle, Ano yun bawal din po. Pa rin Ay, Oh. ka. May pagka-private. Hindi ba? Yung mga namamasada ng mga tricycle, Kasi yung tricycle is private. nabanggit mo nga, sir, kung halimbawa, may written agreement yung between the candidate at saka yung private individual. Ibig sabihin, kailangan may written agreement sila, lalo na kung ilalagay sa tapat ng bahay. Tama. Sa bakod, di ba? Ito pa, i-disseminate natin to. Gusto natin iparating sa ating mga kandidato. Halimbawa, merong designated poster area. Tapos ngayon, hindi ako pwedeng maglagay sa mga private na bahay. Halimbawa, kailangan magpaalam ako dun sa may-ari ng bahay. Provided, kailangan may written agreement ang suggestion ni COMELEC kasi baka itong may-ari ng bahay bumaliktad, hindi naman nagpaalam sa akin yan So pwede siyang ireklamo, di ba? Na wala naman kaming usapan naglagay, di ba? Hindi na ako pumayag. Hindi naman ako kumain. Kaya sa ating pong mga kandidato natin, ilang araw na lang, by 19 campaign period na, di ba? Mas maganda po na sumunod tayo sa alituntunin na pinatutupad ng COMELEC. Kasi hindi po, sabi nga po, depleted ang strength ng PNP. Para po makabawas tayo sa trabaho at hindi kayo maabala, sumunod po tayo sa mga patakaran na pinatutupad ng COMELEC. Tulad ng mga paglalagay ng poster materials sa mga common poster area. At kung sa private kung sa mga private property, kailangan magpaalam sa mismong may-ari ng bahay. At may sinusunod na sukat. Ano ba yung mga sukat nun, sir? Yan, yung mga 2x3, yan lang ang halos
allowed sa mga candidate. Pero ngayon may dumating na bagong update, yung binatang nag-usap kami kanina, na yung sa grupo, pwede silang magsama-sama sa isang tarpaulin. Pero ang size nun is, Kasi ang interpretation nila din, hindi nila binanggit. Pero ang isang tao is allowed ng 2x3 para meron silang 6 square foot. Para magkasya sila doon. Hindi, yung sa individual yun. individual. Alam ba nga 6 yung square mga kasi foot yan. ganito, Ito, parang 6 square foot yan. Yung parang 2x3 yan eh. O tama, 2x3 yan. hindi siya, yung 2x3 na lang. Ganyan. Pero halimbawa yan, tatlo kayo grupo, nilagay mo yung mukha mo dyan, yung mukha ng isa at saka ito, okay yun. Halimbawa 2x3, halimbawa 3 feet yan, 2, 4, magiging 6x3 siya, okay yun sa tatlong tao. Pero halimbawa, 7 pala sila sa yung kapitan, yung Kung edi... ganito rin kalaki, Oh. approve pa rin yan. Hindi, kung halimbawa, kung susundan natin yung ano, na bawat kandidato is allowed yung 6 square feet, edi kung halimbawa, kung 7 yan, 48. 42. 42. o ibig sabihin, allowed ba yun? Yung 42 square feet. So, yun ang ano ngayon, Sa isang grupo. sa isang grupo. Oh. So, ang ano pala, parang i-compute natin, allowed ang bawat kandidato ng 6 square foot. Kung halimbawa, 2x3, halimbawa tayong dalawa, pwede tayo sa 12 square foot na magiging 4x6 ay 2x6. 2x6. Hindi, 4x6 pa rin siya. Kasi kung multiply mo kasi yung 2x3 by 2x3, 4x6 yun, hindi 4x2. Yan, magiging 2 at saka 3. 3, kaya 2x6 lang. So yun ang bagong guidelines ngayon sa... Okay. Para magkasya sila yung isang grupo. Ngayon naman sir, alam naman natin pag ganitong nalalapit ang barangay election, may namimigay ng sombrero, damit o kahit ano pa man, yun ho ba ay allowed pa rin ngayon? Ngayon, hindi na. Mhm. Lahat ng mga material na halimbawa, t-shirt, sombrero, bags, ano pa ba yung mga... Lahat ng may halaga, ano? Oo, kasi, Oo. kasi ang ano ngayon, ang nabasa ko rito sa page mo, sir, na anything with value. Oo, At ang budget ng bawat kandidato sa bawat botante is 5 piso lang. Tama. No, Di ba? 5 piso lang. Kaya kung makikita natin, ako sir kasi, Sir Jude, lagi ko sinusubaybayan itong page ng Comelec Pura. At yan ang gusto ko sa ating mga kababayan, lalo mga kandidato. Sundin po natin yung page ng Comelec at para po makita natin na wag po tayo lalabag. Kasi kung makakalabag tayo at napatunayan, perpetual disqualification yan. Pati nga barangay kagawad, hindi ka na pwedeng umabot. Diba? At liban pa dyan, kung halimbawa mapapatunayan na ikaw ay nagkasala, buburin mo yan ng 6 na taon na walang probation. Kasi, Kuya Jude, dati kasi pagka yung mga aresto minor na yan, yung imprisonment is 1 year to 6 years, unlike other crimes, pwede ka mag-probation. Pero ito sir, Walang probation dito. Bubunuin mo yung 6 na taon sa kulungan na dati pwede ka mabigat. lumabas, di ba? Maibalik tayo dun sa mga prohibited campaign materials. Base rito sa pinos na ni Sir Alan Duran, ang ating Comelec election officer, pati bowler. Yan, ole. Kasi wala, di ba? Pati bowler, pinagbabawal. Di ba? Pamaypay. Di ba? Kasi kung mag-college yan di ba? Yan ang anything with value. Kaya tama-tama yung pagdating mo, Kuya Jude, para may disseminate natin sa ating mga kababayan through Sir Alan Duran na ito kasi babantayan natin lahat ito. Katuwang natin ang NBI, Armed Forces of the Philippines. Ito kasi whole of nation approach na para may isang katuparan ng barangay Sangguniang malinis na BSK halalan. election na malinis, matiwasay, na di ba yung tapat na halalan, di ba? Na hindi labanan sa pira, hindi labanan sa mga pagandahan ng mga election parapernalyas. Ang ating election commissioner talagang pursigido at nabanggit nga ni Sir Duran nung nakaraang covenant signing ang daming naka-file, di ba? At narinig mo kanina during conference ng RP
regional JPSCC, narinig mo na ang dami nang nakapile, di ba? Na, Opo. na sinupos order, na nakapile for pinag-explain, di ba? Kaya habang ngayon dito sa bahay ng Pura, sa ating mga nag-file ng candidacy, sumunod lang po tayo para, di ba? Napakasarap ng hindi ka lalabag, di ba? Pag, di ba? Dito sir, dito mangyayari yung tinatawag nating warrantless arrest kapag merong napatunayan during na namimigay ng kahit ano mga may halaga na election paraphernalia. Oo, considered kasi nga niyan Kuya Jun. Lipan dun sa... Yan kasi, pagka nakita ka na, halimbawa, nagbibigay ka ng kalakip yung pampleto mo, di ba? Consider na vote buying yan, lalo na may nakalakip na pera o yung mga alak na nandun yung picture ng kandidato. Di ba? Na consider na vote buying yan. Na, ayan, flagrante delicto yan. Talagang ngayon, arestuin ka. At isasubject ka for inquest proceedings. Di ba? Napakahirap naman yun, election period. Halimbawa, nahuli ka hindi ka na makampanya, biro mo, nakakulong ka. At subject ka pa maaari sa disqualification, di ba, sir? No? Yung dagdag ko pa dun sa yung mga pinamimigay nilang may mga pangalan, t-shirts, mga ganun. Yung iba kasi sinasabi, nakabili na kami. Anong gagawin namin sa mga yun? Sabi, ayun, magagamit na lang yun dun sa mga campaign stock nila. Oh. Pero dun sa pamimigay nila sa hindi pwede. Campaign, pagka sinabing campaign stop, sir. Pwedeng mga kamag-anak na lang nila yun. Yung mga kasama niyang sa pangangampanya, diba, house to house, siguro, siyempre, nandiyan yung mga Wala namang limit yan, sir. Wala namang limit. walang sinasabi. Paano yung mga supporter nila sir? Pwedeng pamigay? Hindi. Hindi rin. Bawal. O kung ibibigay man, hindi nila rin dapat yan. Dahil pag sinuot nila yon, kwan na yun. Ibig sabihin, binigay yon para gamitin ng tao. Exclusive lamang sa mga kamag-anak. Hindi Sa kandidato masasabi siguro. ko Sa pa eh. kandidato, di ba? Oh, yun. Halimbawa ako, kandidato, nakabili na ako, nakapagpaprint na ako ng mga damit, ngayon bawal pala. So, para ipamigay ko yun at magamit sa mga kamag-anak ko na lang. Hindi rin. Ang kinuha kasi doon, campaign stock. Yan ang word nila dun sana, ang pwedeng gumamit. So, pagka pinamigay, consider na yun. Buhay. Di ba? Kasi anything with value na pinamigay mo, di ba? Presumption na yun. Oo. Ay, napakit mo yung presumption. Ayan. Ayan. Sige. Ay, ikuha ko muna sir yun, dahil meron kasi akong naging announcement nung Peace Covenant. Regarding Watcher. Oh. Ang nakalagay kasi talaga sa resolution 10924 is 1 Watcher per voting place. Yun ang in-announce ko. Pero last Friday, may memo na lumabas. Dahil ang daming reklamo dun eh. Dalawa ba yan yung binabanggit ko, sir? Dalawa. Kaya lang, ang nabasa ko rin yan, alternately. Oo. Di ba? Ibig sabihin, at a given time sa school, Ang kon kasi nun, sir, isang school, isang watcher. Ngayon, isang presinto, dalawang watcher. kaya lang, alternately silang hindi at the given time, nasabay silang nasa presinto. Alternate Parang pa rin. magpapalitan lang sila, di ba? Ibig sabihin, lahat ng presinto malalagyan ng tao ngayon. Hindi gaya nung nauna, So, isang candidate, isang watcher. yung nauna. Ngayon, isang candidate, dalawang watcher per Presinto. third precinct. Oh. Ibig sabihin, yung clustered precinct dyan sa isang eskwelahan, di ba? Kasi clustered tayo dyan. Ibig sabihin ba, linawin lang natin, sir, ibig ba sabihin ngayon, di ba, ang sabi nga, kung lahat ng watcher papasok sa eskwelahan, di na magkakasya. So, yung mga pagbabago ngayon, priority pa rin kung sino nga habol na kapitan, watcher ni kapitan at watcher ni SK chairman at saka ni candidate ni kapitan. So, silang priority na magbabantay. Kasama si Watcher ni Kagawan. PPCRD. Oh, okay. So, hindi lahat ng kasi tingnan na halimbawa sa isang sa isang 20 yung nag-apply ng kagawad. So, hindi lahat yun papapasukin sa eskwelahan. Kung ilan lang yung mga watcher lang ni Kapitan, ganon. Isa lang. Isa lang. Oo. Okay.
So yun ang gusto ko rin na kanina namang problema. Paano naman natin i-designate yung Ibig sabihin, sir, until now, mayroon pang mga nababago sa ano, no? Pero siguro, may mababago man, ano na lang yan, yung konti na lang. Pero dun sa pagdating sa Implementasyon, bulk ano? selling, Ayun, sir. paglalagay ng campaign materials, talagang stricto ngayon ang ating komisyon, di ba? Yung ano sir, yung kasi may dala rin akong kode ko rito, yung mga ang tawag rito, yung presyong boat buying and boat selling, di ba? Sa section 25, yung nabanggit natin kanina, yun talagang nahuli na natin na nagbebenta at bumibili, di ba? Apo. Ngayon, lahat ng mahuling nagbebenta at bumibili in flagrante delicto on the spot in the presence of police officer o any law enforcement member ng law enforcement, pwedeng arestuhin ng mga yan, di ba? Tinda. Caught in the act, di ba? AFP, NBI, Bureau of Fire, yan, di ba? Agency ng government. Yun nga ang whole nation na Oo. na. Ayun. Pwede nilang arestuhin yung mga yan. Kasama sila dun sa committee. Okay. Pero mas magandang makakatulong ito siguro sir kasi sabi ko nga depleted ang ano natin, 'di ba? Kasi kung although ang ating mga pulis naka-focus yan sa polling places, mas makakabuti rin siguro kung ating mga kandidato magbantayan sa isa't isa. Best. Diba, no? Halimbawa ako para ma-preempt na ano to, kaya nung nag-piscopinan tayo, pinakita ko yung binili kong Body cam. di ba? Ang gagawin na lang siguro para mapadali yung at para ma-preempt na hindi gagawa para hindi lalabag sa boat buying o boat selling ang ating mga kandidato, bantayan nila si candidate A, bantayan niya si candidate B through siguro para, di ba, tapos isubmit, di ba, para isa-subject for disqualification or any criminal case, di ba, para Halimbawa sir, ako, galit ako doon sa isang kandidato. Dahil kalaban ko nga eh. Ngayon, ang gagawin ko, mamimigay ako ng alak, may pagbibigyan ako ng alak o ng kahit anumang may value, ilalagay ko pangalan ng kalaban ko. Siyempre, pag nangyari yon, ang makakasuhan yung kalaban ko. Papaano yung kwan natin doon, sir? Ito Kuya John, ako sasagot dyan. Halimbawa, ako nabigyan mo at nakita ng pulis, immediately arrestuhin ko itong hawak sa possession ng yung may ibig sabihin, binenta ko yung boto ko kasi may hawak akong di ba? Kasi ang inuhuli natin dito, Kuya Jude, hindi lang yung bumibili, pati yung nagbebenta. The mere presence, halimbawa ito, nakita ko, merong pangalan ng kandidato rito, yung picture niya, halimbawa, Emperador ito, o Alfonso ito. Ibig sabihin, illegal possession ng kasi Liquor ban. hindi liquor ban. Hindi pa liquor ban niya kasi ang liquor ban a day prior tsaka during the day. Ibig sabihin anything with value to. Ibig sabihin binigay mo tinanggap ko, ibig sabihin Binenta mo na rin yung binenta ko yung boto ko kasi meron akong di ba? Pero, yung ibinigay ko sa'yo, hindi sa akin, pangalan ni sir nakalaban ko sa politika. At isa-subject natin sa investigation. Hindi natin pwedeng i-flagrante rin yan kasi baka nga ginagamit lang siya, di ba? Pero yung may possession dito na halimbawa, nagpapatrol kami, nakita kita, naglalakad ka, may dala-dalang alak na may picture ng kandidato. Yun, pwede ka nang arestuhin doon kasi consider na binenta mo yung boto mo kasi, di ba? O anong gagawin mo para hindi ka ma-aresto? I-surrender mo sa COMELEC. Mag-file ka ng sir, binigay po ni kandidatong ganito, sir, pinilit. Di ba? O kaya huwag mong tanggapin. Di ba? Pero kung gusto mo para maayos yung halalan natin, i-surrender mo sa PNP, i-surrender mo sa COMELEC, merong may prepared format si COMELEC dito na para filean ng kaso ang mga lalabag doon. Tapos ngayon, ikaw na nabigyan, pag hinuli ka, sasabihin mo, sir, iba yung sinusuportahan ko pero iba yung nagbigay sa akin para lang masira yung kalaban.
makakasuhan silang dalawa. Oh, basta yung parang ano yan consider kasing illegal yan na para sa tulad ng sa kaso. Pagka mere possession ng illegal items, di ba? Ay di kasama ka sa kaso, di ba? Kaya Hindi lang siya boat buying, boat selling din. Oh. Yung dalawang yan. Baka mamaya gawin kasi ng mga magkakatunggalian para sirain lang yung kalaban nila. Maglalagay sila ng pangalan kahit walang picture yung kalaban. Basta pangalan lang nung kalaban nila ang ilagay doon sa buti na pamimigay. Oo, kaya nga dalawang rito, kaya mag-iingat din yung yung mga tatanggap. Kasi pagka tumanggap ka, ibig sabihin, boat seller ka. Di ba? Sabi ko nga, kung halimbawa, naglalakad at nakita ka ng enforcer o ng pulis o na may dala-dala kang payong, di ba? At ang may nakalagay na pangalan ng kandidato doon, di ba? Ibig sabihin, lessons ito sa ating mga kababayan, no? Lessons ito. Lahat po ng ipamimigay during election period, no? Yung campaign period, na may pangalan ng kandidato, anything with value, huwag niyo pong tanggapin. O kung gusto niyo tanggapin, isurrender niyo po rito sa Comelec office o rito sa PNP para makapag-file tayo ng kaso. Doon sa nagbigay. Doon sa nagbigay, di ba? Ito, kumbaga sa proactive o kaya pwede tayong makampanya ngayon kinakampanya natin kung ano nilang gawin, di ba? Pero sila, di ba? Hindi pa sila pwede. Hindi pa sila. Ito, ginagawa natin to kaya nandito tayo ngayon na nangangampanya tayo na huwag silang lalabag sa pinag-uutos ng Comelec. Di ba? O, meron pa tayong rito, liban sa boat buying, boat selling. Pinapa-aresto rin. Meron ding tinatawag na presumed boat buying and boat selling. Di ba? Pag sinabi nating presume, sir, ipaliwanag po natin yan para maunawaan ng ating mga kababayan. O, ayon dito sa Section 25, yung presumed boat buying and boat selling, may pinagbabawag na mga ginagawa. Sabi niya, the commission of the following acts along with possession of campaign materials. Ito yung mga pumpletos, di ba? And other corroborative evidence. Ito yung mga pwedeng idagdag na ebidensya para masampang ka ng boat buying o boat selling. Halimbawa rito, halimbawa, ang isang kandidato, meron siyang Sample ballot. mga sample ballot, tapos meron siyang may daladalang mga envelopes, merong bags of groceries, di ba? Or tokens, di ba? Hindi pa niya pinamimigay. Kaya lang, alam naman natin, pagka halimbawa, ang isang kandidato, maraming grocery yan sa bahay, di ba? O maraming nakahandang tig-20, tig-50, tig-100, di ba? Na pagka nakita ng ng member ng commission o na kontrabigay, ipipresume na magbo-vote buying ka. Wala ka pang ginagawa, hindi mo pa ipinamimigay, pero nakahanda pa lang. So doon, pwede na siyang arestuhin Oo, doon. kasi, doon? Kasi nandun yung mga pumpletos mo nakakalakip sa grocery, o kaya nandun, o kaya marami kang payong, marami kang bowlers. Yun. Hindi mo pa na ipamimigay ang mga yun, pero i-consider na presume na boat buying, di ba? Yan ang yan ang kaibahan. Yung boat buying, boat selling, kumbaga sa na-commission na yung crime. Dito, nagpe-prepare ka pa lang. Di ba? Nagpe-prepare ka pa lang. Pero i-consider na ang violation ng Section 25, di ba? Okay So, halimbawa naman, sir, ganito ang senaryo. Kung ang isang grupo ng kandidato mula kay kapitan, kasamang kanyang mga barangay kagawad, chairman, nagpatawag siya ngayon doon sa bahay nila at nagtawag ng mga parang magpapakain lang siya sa mga kaibigan o malapit na kamag-anak. Pero kasama yung mga kasamahan niya na kandidato. Ako, sa tingin ko, okay lang yan. Oo, kasi wala kang makikita doon. Sila di ba? Sila. Parang kamukha nung nabanggit kanina ni Comelec, yung mga nagpagawa ng t-shirt para sa kandidatura, silang mga mismong kandidato, pwede nang isuot yun. Pero yung pamigay mo sa mga butante, pinagbabawal, di ba? At least ngayon, maliliwanagan itong ating mga kababayan, hindi lamang itong mga butante, kundi pati itong mga kandidato, kasi itong mga tatanggap, magiging accessories din sila ng crime ng isang kandidato. Principal na sila eh. Principal na. Principal na. Pag tinanggap.
Oo, kasi Oh! ang pinag-usapan, Selling yan. ang pinag-usapan dito, Kuya Jun, buyer and seller. Both buyer and both seller. Walang kaibahan yan eh. Pareho yung gravity nila eh. Pero yung kaso nila, para yung 6 years imprisonment. Ang kaibahan lang, yung seller, hindi siya kandidato. Di ba? Hindi siya kandidato. Kaya lang, pagka ikaw, seller ka, hindi ka na rin pwedeng kumandidato kasi makukonsider ka na rin ano, pagka nahatulang ka, perpetual disqualification na rin yan, di ba? Ang seller kasi parang hindi mabigat sa kanya eh. Pero parehong kaso. Pareho kung ano yung penalty ng buyer, ganun din sa seller. Wala ding provision. Wala rin. Kasi Criminal yun case ang ano eh, di ba? Criminal case, di ba? O criminal case, biro mo imprisonment 1 year to 6 years, di ba? Mabigat. Mabigat. Kaya ngayon pa lang, kaya ako, nagpapasalamat ako, Kuya Jun, sa pagdating mo rito para may pahayag natin sa ating mga kababayan na wag na silang tatanggap ngayon, di ba? Kung halimbawa, pinilit ng isang kandidato, inuulit natin, kung halimbawa wala kang balak na i-report sa COMELEC, wala kang balak na i-report sa PNP, wala kang balak na i-report sa other law enforcement agency, wag mo nang tanggapin. Di ba? Kasi pagka tinanggap mo yan at nasa possession mo, at naunahan ka ng naunahan kita, nakita ko na may possession ka ng, di ba? Ngayon, ang gagamitin ng mga ngayon, mga kandidato, bawal magbigay ng personal. Ngayon, Pero, GCash o mga online na bank transaction, pwede nilang i-transfer doon. Ay, hindi rin nga, Kuya Jude, kasi may provision din dito, yung mga online transaction. Kasi sabi nga ni Comile kanina, whole of nation approach, di ba? Naka-coordinate din tayo sa mga banking institutions, sa GCash, sa Paymaya. Pagka nakita nila yan na may kaduda-duda, masasubject ka rin for investigation. Talagang walang lusot itong ating mga... kaya ganyan kaseryoso ang ating Commission on Election sa pagpapatupad ng BSKE. Talagang itong nakikita natin, sir, itong ginagawa ngayon ng COMELEC, itong BSKE 2023, ay talagang labanan talaga ng malinis na halalan. talagang purong kampanya lang talaga. Matatanggal na yung kaisipan ng mga tao na pag mayaman ka, mapira ka, mananalo ka. Ngayon, wala nang ganon, fair yung labanan. Sir, ba anong mensahe natin sa mga kandidato dito sa lahat ng mga kandidato, hindi lamang dito sa bayan ng Pura at maging sa lahat ng mga botante sa darating na BSKE? Sir, dito po sa PNP, unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-file ng COC para sa BSKE kasi katuwang pa, kami po kasi under kami ng COMELEC ngayon, ng PNP, at nakita ko po, napakabait ng ating mga halos walang naitala rito na na lumabag sa premature campaign. Kaya sana po sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Pura, ituloy-tuloy po natin ang disiplinang ito, di ba? Makakagaan sa trabaho namin at hindi kayo maabala kasi pagka kasi lumabag tayo, daragdag yung trabaho namin, susiguraduhin naman namin na kung di man kayo maaresto, mapapay lang kayo ng kaso sa COMELEC. Kaya ngayon pa lang po, lubos ako nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa bayan ng Pura. Magbantayan po tayo. Bantayan po natin ang ating mga kasamahan. Bantayan rin po natin ang ating mga kaibayo sa kampanya. At isang araw lang po ito. At wag po nating sirain ang ating pagkakamag-anak, pagkakaibigan, nang dahil lang sa halalang ito. Diba? At the end of the day, diba? Pag may may dideklarang nanalo, yung mga natalo, tanggapin lang po natin. At sabi ko nga, wag nating hahayaan na umabot pa tayo sa kasuhan. Sir, sa panig naman ng COMELEC, mensahe po natin sa ating mga kandidato at sa mga botante. Una-una, sir, ako rin may pagkakataon na pasalamatan yung ating kapulisan sa napakasipag nating hepe na tumutulong sa amin. Lalo na sa mga ganitong bagay na pagde-disseminate ng mga ano bang tama, ng mali. Meron na lang po tayong exactly 14 days at mag-e-election na. Isipin niyo po, napakalapit na niyan. Iwasan na po natin gumawa ng mga bawal.
14 days, makakasuhan pa. O in case na manalo kayo, problema yan. Subject for disqualification na magkakaroon pa kayo ng kaso. So, kami po yung maapila sa lahat ng kandidato na sana sundin natin yung mga batas na umiiral ngayon. Huwag na po tayong magtangka na gawin yung mali. At kung sakali yan, may paglalagyan po kayo sa amin. Salamat po, sir.